Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon sa ating Pamumuno 2025. Okay, eto na po. Go na tayo. Very special ang guest natin for today, ha? Isa po siyang politician. Actually, ay nasa ilang dekada na? 3 dekada na, no? Right? 30 years na, ha? Bilang isang politiko, isa rin pong magaling na aktor, comedian, di ba? At syempre meron din may mga kanta rin po ito, mga pinasikat ang kanilang grupo. At ang hindi matatawarang programa sa telebisyon, no? Ito ay paborito ni Tata Ben. Paborito ko talaga yan. Oh. Diba? Ang wala pa Itbulaga. itong Pamumuno 2025. Alas 12 nasa bahay po ako. Itbulaga ako. Yun. Okay, siya po ay naging senador mula 1992 at nagsilbi po bilang Senate President from 2018 to 2022. Pero bago ho yan, naging Vice Mayor siya ng Quezon City from 1988 to 1992. Nagsilbi din pong Chairman ng Dangerous Drugs Board 2008 to 2009 at tumakbong Vice President this last elections, 2022. Okay? And siya po ay nagtapos ng AV English at Colegio de San Juan de Letrán. Ang ating pong tinutukoy na very special guest for today ay walang iba kundi si senatorial candidate Vicente Soto III, or maraming tawag sa kanya Tito Sen. Tito Sen, magandang umaga po. Good morning po. Salamat to. Magandang umaga po. Magandang umaga, Met at saka Ben. Magandang umaga. Sa lahat ng inyong taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood, magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat po dito sa imbitasyon ninyo na ako'y magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad kayo. Naiilang lang ako nung sinabi ni Met na tinawag mo si Ben na Tata Ben. Mas matanda pa ako kay Ben Kaya ano magiging tawag mo sa akin? Hindi Tito Sen. Oo. Ganun ba? Hindi, sanay kasi ako nang ikaw itinatawag ko ng Tata Ben Mas magandang Ben lang ang tawag mo. Mas matutuwa. Alam mo ba, kilala niyo si Inday Susan Roses? Yes, yes po. Susan Roses, kahit na nung may edad na siya, alam mo naman, siyempre, matalik kong kaibigan yung asawa niya. Kaya kabisado ko si Susan, kahit anong shooting nila, kahit sinong ka-eksena niya, mga bata, medyo ayaw niyang tinatawag siyang Tita Susan. Ayaw talaga. Ayaw niya, Susan, tawagin niyo ako Susan. Sabi, that's my name. Ayaw niya. Parang sa showbiz special order ito. Ayan. Never call me again. Okay. Ben ang tawag. Di ba? Oh. Sige, Ben. Ayan, no? Di ba? Nakakabata. Thank you po. Kasi parang dinibigyan ng distinction mga seniors. Okay, tayo mga seniors kahit sa kampanya Sabi nung iba, meron akong nababasa, sabi nung iba, matatanda na yan Aba, naku. Nagkakamali ka pag sinabi mo yan. Sapagkat magandang kombinasyon yung mga kabataan, pero yung track record at saka yung experience ng mga seniors, aba, iba yun. Hindi kayang matutunan basta-basta yun. Ngayon, ang seniors ngayon, hindi na seniors ang tawag. Senior citizen, hindi na. Seasoned citizens. Ano, Ben? Beautiful. Seasoned citizens. Kumbaga sa alak, habang tumatanda, sumasarap. Ayun, matindi na ang lasa, ang dating. Okay. Ganun talaga. Anyway, talaga naman, And sabi nga, na, sa tagal niya po, na-immerse na po kayo sa politika. Politics, yes. Paano niyo bang, na-manage na yun for 30 years kayo po ay nasa politics and at the same time, may showbiz, diba? Link pa rin, Diba? At may pamilya. Correct. Mas matagal yung Itbulaga. Itbulaga would be 46 years, going 46 years. Yes. Yes. My marriage is going 56 years. Imagine. Ang public service ko would have started 1988.
So, kung ilang years na rin yan, 30 plus. Yung tinatawag na length of a certain issue or ganyan, baga sa ang ginawa ko nung araw, weave ko together. Hindi ko binigyan ng panahon. Di ba yung sinasabi nila, bigyan mo ng panahon itong ganito, bigyan mo ng panahon yung pamilya mo, bigyan mo ng panahon yung trabaho mo. Hindi, ginawa ko, weave ko. Because it could be kaya, done. para wala kang mapapabayaan. I see. Correct. Pag ganun ang ginawa mo, wala kang mapapabayaan. Kasi parehong successful sa lahat ng aspeto natin tingnan, di ba, no? Ay, God permitting. God Kamusta ang willing. pangangamba niya, Tito Sen? Okay naman. Medyo natutuwa ako na malaking bagay na ngayon yung social media at saka mainstream media kasi hindi na kasing sinsin tong araw. Nung tumakbo ako noong 1992, yung first time ako tumakbo ng national seat sa Senate, yes, I was president of the Vice Mayors League of the Philippines, pero bawal ang poster, bawal ang sticker, walang TV ads, walang radio ads. Ikot ka talaga. Kailangan pumunta ka sa mga tao, magpakilala ka, sabihin mo kung what you stand for and what your programs will be and what you want to do. Ganun nung araw, 1992. Kaya mabuti, yung mga kandidato ngayon, medyo relax yan. Hindi katulad nung araw. So relaxed that ang puna nga ng karamihan po sa ating mga butante ho natin, Tito Sen. Yung alyansa daw po walang uniforme. Kanya-kanya, iba-ibang kulay. Kanya-kanya ang Binabanggit kulay. ni- Pero yung kalaban po ninyo medyo... Uniforme. Isa lang kasi partido nila. Yung alyansa ay kombinasyon ng 5 partido. 5 partido 5 na different gustong parties. na pare-pareho ang thinking, gustong magkaisa para sa ikauunlad ng bansa. Yes. Yung kani-kanilang mga expertise ay pinagsasama-sama para yung pangarap natin sana na maging mabuti at umasenso yung bansa natin ay yun ang pinapangarap nila. Kaya walang one uniform. Kanya-kanya. Ano uniforme nila. Di ba? Yun ang dala-dala nila. Pero yung ideas nandoon. Oh yes, yun ang importante. Yung seasoned politicians. Correct. Pero sir, Seasoned citizen. nabanggit niyo yung yung tungkol sa yung mga pagkasama-sama ng team, Ano po ang masasabi niyo dito sa pagkakahiwalay ng kilalang-kilala natin na unit team na talagang namayagpag noong nakaraang eleksyon? Unit team. Yes, oo. Mahirap spellingin yun kasi yung unit team na tinatawag kasi nila was I think confined to the individuals not exactly the parties concerned Opo. Iba mas matibay kung yung mga partido ang Correct, mga correct. alliance Mukhang or pamilya team, po ang pinag... Oo, oras na Magkaisa. individual na mag-unit team tayo ngayon, tayong dalawa. Di ba? Pag tayo nagkaasaran, ubos ang unit team, di ba? That's correct. Pero kung partido, teka, Iba. ayusin natin yan. Teka, di ba? May mga elders Merong mag-uusap-usap na elders dyan para, teka muna, parang mali yung sinasabi mo or patanggapin natin yung sinasabi ng kabila. Ito na ganun. Dapat yan mayroong tinatawag na compromise. Correct. Okay. Tito Sen, papunta na tayo dun sa more serious issues. Dito sa kampanya, dito sa politika po natin, and so on and so forth. Nabuksan po yung impeachment trial po ni VP Sara. But the Senate, through its Senate President, mukhang hindi naibigay yung dapat ibigay ng Senado. As far as the impeachment is concerned, the scheduling. You were Senate President yourself then. 2018. Actually, latter part of 2017. Senate President in 2018 up till 2022. 2022. That's 4 years. No? Some months in 2017 all the way to Alright. 2022. Yes. Iba yung ginawa ni Chis Escudero. He received the impeachment complaint during a session.
Transmittal from transmitted from the House. Tanggap po dun sa ano. During session. Pero hindi po niya in-refer ang impeachment case to the proper committee. Sa tingin po ba ninyo this is acceptable in the Senate? Okay, teka lang. Tama. Sandali lang, Tata Ben. Bago daw sagutin niya ni Tito Sen, oo. Ibibitin muna natin saglit na saglit lang. Para makapag-isip ng maayos si Tito Sen tungkol Hindi na dyan. kailangan pag-isipan niya. Ganun ba? Oo, Senate President ito. Humihirit ang production natin. Magpapause lang daw Anyway. muna tayo for a break, at naku, malalaman nyo kaagad ang sagot sa pagbabalik ng Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapuhin. Ben Paipon sa ating Pamumuno 2025. Ang nabiting katanungan ni partner Ben dito. Yes, Tito Sen, ano po ang sagot nyo doon? Hindi ko po pupurihin or pipintasan yung naging aksyon ng Senate President nila, ano. Although yung mga incumbent senators ngayon nung makausap ko, hindi raw nila alam yon. So it was a move by the Senate President, no? Alone. Not the Senate itself. Kasi masasabi ko na lang siguro is I would have done it differently. Sabi ko nga, hindi ko siya pinipintasan, hindi ko rin naman pinupuri. But I would have done it differently. Because always, when I was Senate President, once I receive a transmittal from the House of Representatives, a co-equal branch, I will inform the Senate. I am not the Senate alone. Di ba? I am not the Liwanagin Senate. natin yan, Tito Hindi Sen. ako Pagka sinabi po ninyong I'm not the Senate, ibig sabihin hindi kayo Senado. Hindi ako mag-iisang Senado. Oo. Kailangan alam ng kapwa ko. Correct. Yung Okay. tinatawag na transparency. That's right. No, so dapat yun. Kung ako yun, as I said, no, kung I would have done it differently. Kung ako yun, ipapaalam ko sa plenary. Lalo na in session kami. Papaalam ko sa plenary. Sasabihin ko, we are in receipt of a transmittal from the House of Representatives, an impeachment case against the Vice President of the Philippines. And motu proprio, malamang, I will refer it to the Committee on Rules that night para madesisyonan ng body ngayon kung anong gagawin. Pag-usapan ba kagad dyan? O lalo na kung ako, katulad ko, naniniwala ako doon sa forthwith eh. Pag sinabing forthwith, ang ibig sabihin, immediately sa akin, ganun yun eh. Di ba? So, kanya-kanyang Parang interpretasyon automatic. yan. Meron kasi nagsasabi na ano daw yan, yung with reasonable cause. Nako. Yes, Wala meron namang ganon. ganun. Walang ganun nakalagay sa konstitusyon. Nakalagay forthwith eh. Anyway, sa akin, ganun yung opinion ko. So, ang tinatanong nyo naman yung opinion ko, di ba? Yes. So, yun ang dapat kong ginawa. At kung magigipit kami, pwede kami magpaalam sa House of Representatives, nasa konstitusyon yan, na pwede kayong mag-extend ng 3 days kahit naka-adjourn yung kabila. And vice versa. That's one option. And the other option is the parliamentary strategy of stopping the clock. Merong ganun. Which means, pagdating ng 11:59 ng January 17 ng gabi, Hindi na abot bago sa ng alas 12. January 18, Tigil na yung reload. motion to stop the clock from your majority leader, and if there's no objection, the clock is stopped. In other words, kahit na bukas pa ng umaga kayo, bukas kayo nag-uusap ng umaga, Magtatapos. Hindi pa 11:59 matatapos. pa rin ng January 17 yun. Yung That is a oras. parliamentary strategy. Correct. Okay. At ginagawa yan, hindi lang sa sa Amerika o sa Europa. It's all over. Kahit panahon pa nila Cromwell, ginagawa yan because that's part of the parliamentary Tito Sen, strategy na tawag. nabanggit po ninyo na if you were the Senate President at that time, i-refer ninyo kaagad Sa Committee on Rules. Sa Committee on No, Rules. because you have to be fair to the party being impeached. Dapat mabigyan mo kaagad ng pagkakataon para makasagot at mailinis ang pangalan niya or para malaman natin kung anong katotohanan. That is the reason for forthwith. Kasi hindi pwede mong abalahin yung Vice President. Aabalahin mo sa trabaho niya eh. Di ba? Kaya nga, apurahin mo ito. Ganun ang sinabi ng Yan ang due konstitusyon. process. Ayun. Kaya, if you will look also at that part in the Constitution, ang sinasabi doon
na kailangan within 1 year ka lang pwede, every year ka lang pwede mag-file. Ay, File, yes. So, yeah. Ano? Hindi pwede. Kasi pag hindi nila nilagay yun, every month, may mag-i-impeach sa presidente Lagi na kung lang. inis kayo. Oo. Di ba? May mag-i-impeach. Tama. Any impeachable officer. Mabahala na trabaho niyan. Every month, ini-impeach mo. Oo. Tito Di ba? Sen, ang nangyayari po, Chis Escudero as the Senate President did not do what he was supposed to do. Well, He did not do refer. what I would have done. In-adjourn po niya, Tinapos niya. in-adjourn po niya yung Senado nung matanggap po yung tinatawag na impeachment case. Yes. Did Chis Escudero violate any regulation of the Senate at that time? I would not say any a violation. Baka siguro pwede mong masabi na, well, as I said, sa akin ganito, I would have done it differently. Di ba? And that is my opinion. His perspective is different and so be it dahil yun ang nangyari. Pero hindi natin masasabing may violation eh. Was he cannot remiss exactly of something? Well, as far as the opinion of other members of the Senate is concerned, it could have been untransparency or a remiss action. It could have been that way, no? But then again, there are others who will say na hindi, ayaw nila i-take up kagad eh. Pero, So, Tito Sen, ano po hindi na, ang... di ba? Depende sa opinion yan. As I said, pinaunahan ko na, I would have done it differently. That's all. Hindi Okay. ako namimintas. Oo. Tito Sen, ano sa tingin nyo ang dahilan kaya? Is this something, it has something to do with the elections? Kaya ganoon? Na parang sabi, tapusin na muna natin ang ano. Kumbaga naka-break tayo eh. Meron akong wala narinig na sa kwento ng mga ibang senador na incumbent, madalas ko namang may nakakasama at saka madalas do sa iba kakwentuhan ko sa telepono yun, nagtatawagan kami. Ang sinasabi nila is ang naging desisyon daw yata ng leadership was that mahihirapan itong mga nagre-re-eleksyon na maaabala yung kampanya nila kung iti-take up kagad yung impeachment. Yun ang yun ang sabi daw, ano? Ako naman, ibang pananaw ko naman, ano? Ang pananaw ko, nagkamali sila. Bakit? Libre plugging yun eh. Oo nga naman, ano? Walang bayad. Araw-araw. Walang bayad. Araw-araw, telenovela ka, maghapon ka sa telebisyon. Sa telebisyon. Nakababad ka. Nasa social media ka, nakababad Oo ka. nga. Ang tinding kampanya nung 7 re-electionist, kung tutuusin, ano? Sa akin, yun ang opinion ko. Bakit dapat hinayaan nila para libre kayo, nandun kayo lagi sa TV noon at menos gastos. At hindi kayang bilagin ng COMELEC. Ayan, oo nga. Correct. Oo. Walang violation pagdating Pero sa Tito pagpila Sen, ng sa tingin ads. po ba ninyo magbabago pa ang desisyon ni Chis Escudero, Senate President, sa kanyang schedule for the impeachment on July 30? Well, your guess is as good as mine, but I don't know. Kasi yung ibang mga membro ng Senado, hindi nila alam eh. The majority leader himself, at si Tolentino, si Francis Tolentino, kausap ko, sabi niya, hindi raw niya alam. Hindi raw pinaalam sa kanya eh. Kung ano yung schedule eh. So, we don't know what May sarili that nga daw schedule. schedule. We don't know what that schedule is. Ibig Yes. sabihin nito, it was a decision of the Senate President by himself? Most probably, according to the members of the Senate, wala silang alam. Oo. Oh my God. Kaya Hindi parang sila lumilitaw, kinonsulta. may sariling... But if you were a part of the Senate at that time, or today, Senator Tito Sen, Ay, caucus agad yun. magre-reklamo kayo? Hindi kayo nakonsulta? Weekly, caucus ako eh. Nung Senate President ako. Oo nga. Every week, caucus ako eh. Hindi naman ako Senado eh. Ang Senado, kaming 24 eh. Correct. That's Oh. right. So, kailangan, caucus ka agad kayo. Basta meron nga kaming hindi lang yung controversial na pinag-uusapan, meron nga kami kumisan na desisyon na gagawin sa Senado. Nag-recess ka agad ako, nag-caucus agad eh. Iba yung iba yung collective That's right. collective wisdom or collective opinion kaysa sa one-man decision. The Senate is a Tama. collegial body, sir. Correct. Correct. Precisely. Oo. Pero Tito Sen, nakikita nyo ang sarili nyo na kayo na naman ay haharap sa isang, kumbaga, tatayo bilang bahagi ng impeachment court, just like what had happened to CJ Corona. Yeah, malamang aabuti ng imposibleng matapos ng June 12 to
June 2, resumption nila hanggang Yes. June 13. Imposibleng matapos nila yun. Baka rules pa lang ang pinag-uusapan nila yun kasi hindi nila tinake up ngayon eh. Tama. I don't know if it was referred to the Committee on Rules during the break, but I doubt if you can do that if you're adjourned. Ano? Na-adjourn ka agad eh. Adjourned eh. So wala sa Committee on Rules yun. Therefore, sa June 2 pa lang nila matitake up uli yun. Kung ano plano nilang gawin, pwede nilang yung dating rules gamitin, pwedeng baguhin ng konti. Oras na ginalaw nila yun, there will be a 15-day publication. Yes, oo. Mandatory yun. So oras na ginalaw nila yung rules, another extension yan na matatagalan. Na-extend na na-extend. Nako. Okay. Tito Sen, meron pong tanong dito ng taga-subaybay po natin. Just in case, no? Of course, you will win. Nakikita na po namin. God permitting po. Balik ko kayo sa Senado. Papayag po ba kayo na maibalik ang relasyon ng Pilipinas sa ICC? Oo. Rome Statute. Oo, natanong sa akin yan eh. Some time ago na itanong sa akin yan eh. Ako tingin ko dapat bumalik tayo. Kasi mas maraming mga bagay na pakikinabangan natin. Ngayon, ito ang issue dito na mabigat. Nung bang ano bang tawag dito, yung binawi o tinanggal ni President Duterte ang ating Pagiging membership Oo. sa ICC. What is in effect kaagad? Kasi meron kaming naging naging issue diyan. Kaya nga kung pag-uusapan natin yung doon ko dadali ng usapan Pag tinanong niyo sa akin kung ano opinion ko rito sa aresto ni President Duterte, no? I would rather discuss the possibility of baka meron tayong pagkukulang doon sa withdraw natin from ICC. I will rephrase my question, Senator. Yung panahon na yun. My question. Sige. Ang question ko ngayon, taking it from you, no? Naging final po ba yung desisyon ni Duterte, former President Duterte, to withdraw our membership with the ICC without the consent of Congress? Magandang tanong yan. Yan ang tinanong namin sa Supreme Court. Tinanong ng mga membro ng Senado sa Supreme Court yan. Kasi, naalala ninyo I'll go back muna. Si President Duterte rin pala, withdraw niya tayo sa VFA. Remember? Visiting Forces Agreement. Visiting Forces Agreement. Correct. Nag-withdraw siya. Di ba? Ang sinasabi namin noon, teka muna, kami ang nag-ratify niyan. Ang Senado nag-ratify po niyan. Nasa nag-ratify. Constitution niyan. Dapat pag mag-withdraw tayo, kailangan with the consent namin. Of course. Na mag-withdraw. The Rome Statute was also ratified by the Senate. Yes. So, ganun ang sinabi namin. Nung nag-file kami ng petition, may mga kasama kami sa Senado, nag-file ng petition sa Supreme Court. Na dapat kami. Ang nangyari doon, ang sinasabi ng Supreme Court, ang nangyari sa desisyon nun, dinismiss ng Supreme Court yung aming petition for being moot and academic only because after a while, binawi ni President Duterte. Remember? Apo. Yung tungkol Yes, kay, doon sa isang, isang sama namin. Parang wala na. Kaya, naging moot and academic yung decision ng Supreme Court. Pero doon sa decision ng Supreme Court, sinasabi nila mismo, exact wording, sabi nila, affirms the Senate's role and power in treaty withdrawal. Yeah, that is the question there. Ang liwanag nun. Opo. Ang liwanag nun. No? Ang sinasabi nun sa decision ng Supreme Court, no? Treaties where Senate concurrence for accession is expressly premised on the same concurrence for withdrawal likewise cannot be the subject of a unilateral withdrawal. Ayun. Iisa lang ang Iisa lang nag-decide. In other words, hindi pa pwedeng yung Executive Department nag-withdraw. Nakatanga yung Senado. Dapat yun, magpapas din kami ng resolution withdrawing. Yes. Yun ang sinasabi Kasi dito. legislative branch naman Ngayon, tayo. so, with that in mind, ewan ko kung moot na ngayon yun, pero nakapig-withdraw tayo. Ang pinakamaganda na lang gawin ng Senado, ibalik na lang.
Ibalik Balik na. na lang. Total, wala tayong magawa eh. Bakit ka mo? Hindi naman yung ICC naging problema natin dito eh. Interpol lang naging problema natin eh. Member tayo nun eh. Ang China nga ayaw ang China nga ino-honor ang Interpol eh. Correct. Yes. Oh, Pero sila na galit sila na na yung galit pinaka ano, di ba? Sila na yung pinaka baga sa ano eh. Pero ba't galit na galit si Bato de la Rosa? Senador Bato de la Rosa sa Interpol. Ayun ang hindi. Kilala daw po niya ang Interpol because he was the chief of the Philippine National Police then. I think that question would be better asked to Senator Bato. Sige, teka muna tatabi. Mamaya, nabanggit ni Tito Sen yung tungkol sa China. Meron tayong tanong, syempre, tungkol sa isang malaking issue regarding West Philippine Sea. Pero, magbe-break muna tayo. Magbabalik agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Meron pa akong Yes. hindi naman controversial ito, Tito Sen, no? But you were chairman of the Dangerous Drugs Board Yeah. nung panahon na nandun pa kayo, no? And Digong, as President of the Republic of the Philippines, at the campaign on drugs. And this is the reason why he is taken to The Hague, to the ICC to answer for crimes against humanity. These are the victims of his drug war. As chairman of the board of the Dangerous Drugs Board then, Tito Sen, would you have done the same? What do you mean I would have done the same? The drug war? Yeah, drug war. Drug The war. killing of thousands of people. Hindi. Anyway, before ko sagutin yan, ano, ilagay ko lang on record yung isa sa mga dahilan kung bakit ako naniniwala din na tama, dapat bumalik tayo sa ICC. At hindi natin dapat i-ratify ng Senado kung magwi-withdraw tayo. Because sabi nga, yung i-quote ko Senator Lacson, no? Tama yung sabi niya. The ICC is the global court of the powerless. Because it is the court of last resort. Correct, yes. Kung let's say, sa bansa mo, todas ka, yung justice system mo, walang nangyayari sa'yo, doon ang punta mo. Correct. Yun yung dahilan kung bakit Huling meron takbuhan. huling takbuhan yun. Ganun yun. Anyway, going back to your answer. Again, I would have done it differently. Bakit nga mo? Okay. Nung Vice Mayor, nung ako ng Quezon City, in-establish ko yung Quezon City Anti-Drug Abuse Council. Yung Quezon City Anti-Drug Abuse Council, based on my research abroad and here, had 4 primary concerns: enforcement, prosecution, rehabilitation, prevention. Those are the 4 primary concerns. Okay? Bago ko elaborate yan, example muna. Nung ginawa ko ito sa Quezon City for 4 years, pag upo ko noong 1988, tingnan nyo yung records ng NARCOM. It will speak for itself. Sinasabi, out of 17 cities and municipalities in the entire Metro Manila, 54% of drug cases were in Quezon City. Ganong katindi ang problema ng droga doon nung ako umupo. At during that time, shabu was a regulated drug. So alam nyo na kung gaano kasakit ng ulo ng prosecution at saka ng mga enforcers. Dahil hindi mahuhuli yung paraphernalia, regulated drug eh. Bigyan ka nga, pakitaan ka nga ng reseta, tapos ka na eh. Wala na. Di ba? So nga, yun ang isa sa mga tinalakay May ko. prescription yung shabu. Patay ka. Hindi. Ginagamit. Methamphetamine ang sasabihin eh. Oo. Hindi naman sasabihin shabu eh. Methamphetamine. Yung mga ganun. Sakit ng ulo. Kaya nga pumunta ako sa Senado 1992 to pass the Dangerous Drugs Act of 2002. Anyway, so itong 4 na major concerns na to. Yung enforcement. Yan. Di ba? Yan yung ginagawa nila. Yeah. Okay. Pero kailangan matibay ang prosecution mo. Hindi pwedeng puro kay huli na kang huli o patay ka ng patay. Kadapat yan, hinuhuli mo, ipoprosecute mo. Nangyayari nito mga nakaraang taon. Ikinalulungkot ko ibalita, 75 to 85% dismissed ang kaso. Paano ka magiging successful niyan? Hindi ba? Ngayon,
ang pinaka-highlight para sa akin, ako yung naging Dangerous Drugs Board Chairman, ang pinalalakas kong pilit at laman ng batas na ako ang principal author, sinasabi ko, mahalaga ang prevention and rehabilitation. Okay, prevention, paano? Dapat yung grade 5, grade 6, o kung may grade 7, dapat doon pa lang meron drug abuse resistance education program. Alam na nila Natuturuan dapat na. In school. in school dapat alam na nila ito mga droga masama ito Anong pwede ka epekto mamatay dito. sa'yo? Ito masisira pamilya mo, masisira kinabukasan mo. Marami ka maliligtas na teenager pagtungtong ng high school, hindi na sila basta hihipo niyan. Yes. Hindi na magiging curious yan. Awareness sila Alam na nila eh. Oo. Kaya yung prevention program mahalaga yan. Dapat meron ding prevention program sa mga conferences, sa mga kasama mga magulang, in all that. Na? Ngayon, meron mga hindi mo na mapipigil na din drug dependent na o tawag ng iba, addict Yan. na. Oo. Rehabilitation. Correct. Para maibalik mo in society. Ngayon, ang rehabilitation, di pareho na ginagawa rehabilitation nitong makaraang taon. Nagtayo lang ng rehab center, ano nangyari? Hindi nga accredited ng DOH eh. Wala pating ano walang inasikaso ng funds. DOH? Oo. Hindi ba, iba? Pati Parmali, inasikaso. Hindi ba? Ngayon, teka muna. Hindi, totoo naman ha. Anyway, ngayon, paano ang rehabilitation? Hindi basta pinasok mo sa rehab center, pwede na. Hindi. Pinoprofile yan. Kailangan malaman mo kung anong klaseng pagkatao nito at anong tatalab sa kanyang rehabilitation program. Meron kasing 12 steps Minnesota model, merong multidisciplinary, merong eclectic, merong yung faith-based. Diba? Yung mga ganun eh. So, pinoprofile muna yan. Hindi basta pinasok mo sa rehab center, okay na yan. Paglabas after 6 months yan, malamang bumalik. Pag hindi tama yung programa. So, yun dapat ang highlight ng gobyerno. And that is the reason, nitong nakaraan, nung nag-uusap kami nila President Marcos, sinabi ko sa kanya, kailangan baguhin natin ngayon tong, ako ang gumawa ng Dangerous Drugs Board saka Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. Through the years, nakita ko na yung nagkakatalo sa pagpapatupad sa execution Pagka hindi tama execution, ayan ang nangyayari sa atin, pabalik-balik. Di ba? Kaya nga gusto ko mahigpit sa prevention program. Higpitan natin to sapagkat dito, pag walang bibili, walang magbebenta. Walang. Ganong kadali ang laban dyan. Gusto mong ubusin ang pusher? Huwag kang bumili. Di ba? Yes. Wala. The day we stop buying is the day they stop selling. Kaya ang mahalaga to. At yung mga rehab, kailangan i-rehab mo. Bakit? Kasi ito, ang problema dito, kahit na maubos mo lahat ng droga sa Pilipinas, ipunin mo na lahat yan. Shabu, cocaine, marijuana, kung ano-ano. Pag sama-samahin mo, lagay mo sa isang malaking island, sunugin mo. Lahat yan. Pag gano'n kang drug dependent, hahanap yan ng substance to abuse. Of course. Merong iba. cough In a syrup, form. merong Novain, merong Tontac cement. Kaya kailangan ng rehabilitation program na malakas. Hindi pa pwedeng huli ka ng huli, patay ka ng patay. Pusher lang yun Di ba? Yung iba pa nga hindi nga pusher Di ba? Kailangan kompleto yan, holistic yan. Ngayon, ano itong programa? Ang kailangan natin gawin ngayon, babaguhin ko na yung after 12 years, babaguhin ko to. Gagawin natin tong Presidential Drug Enforcement Authority. Okay? Ano hong kaiba yung niya? 4 major concerns. Pagsasamahin na natin ang DDB at saka ang PDEA. Is this your plan already? Yes, Enforcement ito, at plan ko na to. saka- Nakakasa na to. Meron na akong draft nito Okay. Yung 4 major concerns will be 4 major bureaus under the Presidential Drug Enforcement Authority na kung saan sila ang nag-o-oversee. Let's say, sa enforcement. Sila nag-o-oversee sa ginagawa ng PNP, ng NBI, or whatever enforcement agency against drugs. Di ba? May supervisory. Di ba? Ngayon, pagdating sa prosecution, ganun din. Hindi pa pwedeng DOJ lang. Naka-oversee sila sa nangyayari sa DOJ. Para yung mga dismissal, kaya mabawasan. Huwag lang basta Oo. wala na nangyari dun sa mga Citizen, sukang kaso. do you see the need for a anti-drug czar? Hindi na Yung kailangan. talagang- Dati merong may ganun mamumuno. pa Nung panahon Mga ni SAR. GMA, Oo. Pero hindi na kailangan yun.
Hindi na Baka kailangan. mamaya, iba pa ang pananaw ng mga yun eh. Yung Presidential Drug Enforcement Authority must be for major concerns. Pagkatapos, pwede ka maglagay ng Secretary Cabinet rank Oo. na on top. Di ba? Yun ang hahawak. Yun ang pwede, yun ang dapat, which is under the office of the President. Para hindi pwedeng daanin sa brasuhan. Kasi itong mga departamentong to, nung Dangerous Drugs Board Chairman ako, ang hirap nitong pa-attendin, ha? Dapat member doon ng DOJ, member ng DOH, DFA, kung ano member doon, 17 nga eh. Ang hirap pa-attendin, ha? naman ang dami. Pero kung Presidential Drug Enforcement Authority, under the Office of the President, attend sila. Oo. Di ba? At Siyempre, kikilos sila. Office of the President, di ba? Naku, ang bilis ang oras natin. Correct. Actually, marami pa tayong issues na tatanungin dito. Nandito na sa akin yung iba pang hanay. At mamaya, no? Kung pagbibigyan tayo yung mga questions din ng ibang mga viewers natin ngayon. Actually, nakikita ko ang dami ng mga messages. Anyway, mga kabahagi, tayo po ay magpo-pause for a break at magbabalik agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Kabahaging Ben, ikaw na muna ang magtanong ng ating yung ating matinding Gusto mo bang- Oo na, yan na yung final question muna natin Talaga? bago. Hindi, alam na ng taong bayan yan eh. Hindi. Mahalaga na malaman Number nila. one sa puso nila si Tito Sen. Tsaka Akala mo ba? Hindi, balita ko Anyway. nangunguna pa nga sa survey. Diba, no? Pero sige na. Alright, Bago natin Tito maubos Sen, ang oras. this is one question that tinatanong po namin sa lahat ng mga nagiging guest namin po dito. Lalong-lalo, you're candidate, you're presenting yourself to the people. Ang tanong po namin dito ano sa tingin po ninyo bakit ang taong bayan ay muling boboto sa inyo? Palagay ko, malaking bagay yung experience, track record, at yung sulit ang boto nila sa akin. Because may pagmamalaki ko, I'm the only senator who was never absent and never late. Hindi ko binabaliwala yung botong binigay nila sa akin. Ever. Even during the pandemic, na ako Senate President, araw-araw pumapasok ako, physically present. Even if it's between life and death, kahit nasabihin mo pa na delikado, as sinasabihan ako nila Helen, you're gonna be sick, you might be sick, and pwedeng ikamatay. Hindi, sabi ko, trabaho ko to eh. Binigay ito ng tiwala na taong bayan. And I was the only one, and sinasamahan ako lagi ni Senator Lacson saka ni Senator Tolentino. Sila din yung mga pumapasok physically present. Yung ibang mga kasama namin, kinalulungkot ko, pero totoo naman na siyempre nandun sila sa hybrid, yung sa internet, sa mga bahay, di ba? Tapos yung iPad or telepono or computer, di ba? Pero kaming tatlo, physically present. Nandoon kami. Kahit ikamatay pa, dinadaan ko lang sa dasal eh. Naniniwala ako na kami alagaan ng Panginoon Diyos. True enough. For almost 2 years. Hindi kayo nagkasakit? Araw-araw. Hindi ako na-COVID eh. Di ba? Sabi ko nga ang Diyos, sinasabi ko ito kahit saan ako makarating ang Panginoon Diyos, masyadong marunong para magkamali. Masyadong mabait para hindi kami tulungan dahil tumutulong lang kami. So, pagka hindi mo alam ang plano niya, medyo hindi mo nakikita ang kamay niya. Magtiwala ka sa puso niya. Ayun. Ganon lagi ang pananaw ko. Kaya iniisip ko naman siguro, lalo na pag nalaman ng mga kababayan natin kung ano pa yung mga gusto kong gawin. Ano pa nga bang gusto niyong gawin? Ayan, sabihin niyo nga sa kanila. Una, 14-month pay. Dapat i-institutionalize natin yun. Okay? Pangalawa, 14-month pay. 14-month pay. 13-month pay ang batas eh. Alam nyo ba na executive order lang ni President Marcos nung araw yun, di senior. Nung araw yun, na executive order, presidential decree pa yun eh. Yung 13-month pay, may safeguards naman. Pag hindi kaya, di wag. 14-month pay. Dapat institutionalize natin. Marami na nagbibigay nun. So okay, good. The institutionalize. Yung hindi nagbibigay. Di ba? That's correct. Opo. Tapos, yung anti-fake news. Yan.
at anti-fake content, kailangan natin magkaroon ng batas. Masyadong matindi na ang gawaan ng istorya na mga mali at puro fake na balita. Sobra nga po. Ano Pati ang Supreme po Court ang dapat na penalty para dito? Pag-uusapan pa natin yan. Okay. Once binalakas natin yan. And then, yung mag-exercise ng oversight, yun ang isang hindi na-realize ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga sa Senate yung oversight. Yung sa mga batas na ginawa mo na. Bantayan mo yan. Katulad sa akin. Walang sumusunod. Gusto kong bantayan mabuti yung free medical scholarship dahil nga ako yung author ng mag-doktor para sa bayan. Marami nang mag-graduate. Itong taon na to, pang 5 taon na ito Marami nang mag-graduate. Libre. Ang laman ng medical scholarship ko na yan, na libre tuition fee, libre mga libro. Sa mga doktor. Pilipino, na gusto maging doktor. Gusto ko dumami doktor. May allowance pa. Gusto ko dumami doktor sa Pilipinas kasi nakita ko nga. Kita mo nung pandemic, kapos na kapos. Kailangan natin ng doktor. Nangamatay pa yung iba. Diba? So, yun ang isa sa mga mahalagang dapat bantayan natin, yung oversight namin doon sa iba't ibang mga batas. At pinakamahalaga, oversight sa paggamit ng budget. Hindi pa pwedeng nangyayari na itong taon na takaraan. Itong taon na to, abay matindi. Hindi pa pwede. Naku, pati presidente, nahilo totoo. Si President Marcos, si Bongbong nahilo doon sa doon sa pinasa budget Yung 2025 budget na may blanco. Oo, may blanco na kung sino-sino nag-fill up, di ba? Pagkatapos mayroon pang palusot yung sinabi, hindi pina-fill up namin later on sa Hindi tama. Bawal yun. Nung araw, panahon ko, semicolon lang at saka comma lang, pinababalik ko sa plenary. Pwede mag-iba ang laman Pwede mag-iba to. And you can never delegate your job to the secretariat. You were elected by the people, you do your job. You do it yourself. Pakahalaga po yung sinabi ni Tito Sen. Pero Tito Sen, paano sa mga, kahit na si Tata Ben ayaw mag-retire? Si Ben. Until now working, kahit retirable na. Thank you, sir. Wala ka bang naiisip? Let's say, mga early retirement. Diba? Oo. As a matter of fact, yun ang isa sa mga dahilan. Baka ako makasama na to. Baka mahaba na konti ito, pero please lang. Yes po, go ahead. Ang isa sa mga programa ko, 50% ng output ng lahat ng magsasaka at mangingisda sa Pilipinas dapat bilhin ng gobyerno. Okay. Nako, ganda niyan. Sa presyo nila. Hindi sa presyo ng mga traders. Sila ang aangat ang buhay ng mga magsasaka, aangat ang retail. Ang mumura ang bili. Kasi yung mga traders hindi papatong ng 5 patong, 6 na patong bago makarating sa palengke. Mawawala yan. Di ba? Doon na sila sa 50%. Kung gusto nilang kumita pa, hindi naman natin sila alisan Pero yung magsasaka at saka mga mangingisda, kikita, ibigay natin yung kikitain nila. Ngayon, tapos, ito, saan mo kukunin ng pera? Yung budget reform na tinatawag Kasi sa ngayon, 65% ng 6.3 trillion natin, personal services lang yun. Pangsweldo. Ng tao sa gobyerno. Ito na. Early retirement program ang sagot dyan. At yung based doon sa survey na pinagawa namin, doon sa early retirement program, mga 30 to 35% will opt. Will opt. Ito ngayon. 65% of 6.3. Ilan yun? Mga 3.5? Approximately 3.5 trillion. Di ba? So, 3.5 trillion na pangsweldo, kung 30% mag-o-opt for early retirement program, ang ibig sabihin nun, mga 1.1 o 1.2 trillion mawawala doon sa panggastos ng gobyerno. Ang laki na kagad na nabawas sa utang mo sa uutangin mo. Di ba? Sa 1 trillion plus na yan, ilang ospital na mapapagawa mo niyan? Ilang eskwela na mapapagawa mo niyan? Programa sa nga na namin noong 2022 yan Pero pwedeng gawin ngayon. Pagbalik namin sa Senado, yun ang isa sa mga ipopropose ko agad early retirement program. Diba? Mag-co-op sila. Tanong siyempre nung merong mga mahadero, tatanungin saan mo kukunin ng pambayad dyan sa early retirement program mo na yan? Diba? Yun ang uutangin sa bangko. Sa local. Huwag dun. Hindi foreign. Hindi, huwag sa foreign. Lumalaki sa na, local ang lumalobo utang ng niya, gusto. nakikinabang pa sila, iikot pa yan.
Yun ang strategy. Tama po. Oo. Okay, sige. Ito, puntahan na natin ang mga comments ha, at ang iba pang mga pa-shoutout dito. Kay Maria Bettina Cruz Villanueva. Ayan, legit Dabarkads daw to. Ay, naku, salamat. Mga Dabarkads dyan. Salamat, Andito rin si Enil. Si Ma'am Shiluming Irupang nanonood sa atin, Andy Gomez, si Yan Andre Verano, Apple M. Gadi. Kay Uno Maki din from Hong Kong, nanonood sila, nakatutok daw sila ngayon doon. At syempre si Carmen Mendoza Pama from Caloocan. Special mention, Chris Irupang, sabi ng nanay ko, iboboto ka raw niya. Kabisado na niya ang numero niyo sa balota. Diba? Ayos Salamat Si Joey Ortil Adupe watching from Bicol. Kamsur. Ayon, Radyo Pilipino. Ay, hello po sa inyo sa DWRN Naga. Okay, eto pa si Russell Quezon. Ano ang 3 legislative agenda ang nais mong ihain at pagtuunan ng pansin kapag ikaw ay mananalo bilang senador muli ng bansa? Binanggit ko na iba. Nabanggit na yun. Meron ako ibabanggit pa. May dadagdag Yes po. ako isa para Opo. matuwa siya. Aside sa fake news, sa Presidential Drug Enforcement Authority, tapos yung 14-month pay, Opo. administrative annulment. Uy, Eto nga po. kakaiba yan ha? Yan ang sagot. Administrative annulment. Imbis na divorce, Instead of divorce. magagalit pa simbahan sa'yo. Oo. Di ba? Imbis na divorce, pagpadaliin natin ang annulment. Imbis na yung nangyayari Tagal ngayon. Taon-taon, mahal, magastos. Ganun din ang laman ng Magastos divorce pa. eh. Opo. Ganun din ang laman ng divorce. Tinignan ko tedious and then expensive. Sabi raw, binababa para daw maging pro-poor. Hindi. Walang abogadong tatanggap ng 4 na taon ng kaso mo, 50,000 lang. Hindi papayag yung abogado eh. Oo nga. So ito, Hindi nagpapalugi ang abogado. alisin natin yun. Opo. Ginawa namin to sa adoption. Nagpasa kami ng administrative adoption imbis na yung dati judicial adoption. Ibig sabihin, dati dumadaan sa korte. Korte. Ngayon, administrative na lang, DSWD. Okay. So, Madali na nga. yeah, correct. Ang ipopropose ko dito na batas, administrative annulment. Ang ibig sabihin, wala na yung judicial. Sa DSWD na rin. Hindi na Sila din dadaan naman sa ang korte. nagsesettle. Hindi na dadaan sa korte. Sila rin naman ang nagsesettle eh. Correct. Dagdagan lang natin ang laman kasi ang nirereklamo nila sa Mga annulment, dahilan. bukod Oo. sa matagal, ang dahilan lang na pwedeng tanggapin is psychological incapacity. oo. Hindi, dagdag natin ang Ano po? dagdag natin ang infidelity at saka violence. Naku, marami niyan. At saka violence. Violence di ba? against women. Oo. Violence against your wife. Violence Uy, against women and children. against men Bawsi. din, meron. Bawsi, Violence Meron against men, meron din. Meron akong Oo. magandang kwento Ano po dyan. yun? Dyan, yung Ano yun? violence against men. Meron Kasi din po nung ba yun? pinapasa namin yan, hindi, nung pinapasa namin nung pinapasa namin yung violence against women, nung una, bago pa itong, bago, ang sponsor niya si Tessie Aquino. Oo nga, Alala si niyo, si Tessie. Tessie Aquino Oreta. Yes. Di siya sponsor. Tinatanong namin, sa floor, Sa floor. Senator, Your Honor, Mr. President, sabi ko, why is it only women and children? Ayan ang tanong ng grupo namin. How about the men? men? How about men? Meron din Oo. naman sinasaktan Meron din Sabi Binubugbog. sabi ni Tessie, nag-hearing kami ilang beses, meron mang lalaking umamin. Sabi, Nanabugbog. Nalabugbog ni Mrs. Oo, kaya hindi pa nakasama yung men. wala naman kayo umamin. Teka naman. Ayun. Pero at least yun Anyway. madali na, no? At saka talagang given naman na pag nagreklamo na nabugbog, na, di ba, infidelity is madali ng Oo, kaya nga, administrative annulment, yan ang isa sa mga ipopropose ko. Di ba? Maganda yan. So, ayan mga kabahagi na napakinggan po natin ang saloobin ng ating special guest for today, Okay. si Tito Sen. Ayan, Yes. And Maraming sana po, salamat po. No? Thank you sana very po much. tangkilikin po natin. It's my pleasure, Again. Matt and Ben. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa Pamumuno 2025, Radyo Pilipino, maraming salamat din po sa pagkakataon na to. Sa lahat po ng nag-participate, shout out po sa inyo lahat, lalo na sa mga Dabarkads. At Yun, kahit hindi Dabarkads, shout out po sa inyo. God bless po. At sana po ipagdasal natin ang nangyayari sa bansa natin. At hopefully ay i-guide tayo ng Panginoon sa tamang landas. Beautifully said. Salamat po.
Tito Sen, thank you very much. It was Yes, our sir. honor to have you as our Thank you. special guest for today. Maraming salamat Thank you. po. And wish you all the best Yan. Good in your luck po. crusade for Opo. good governance. No? Thank you Talaga po. naman itong Sana kailangan po madagdagan natin. pa yung 3 dekada nyo dito sa, di ba, no? Sa pamumuno sa ating bansa. So, Met. And natapos na naman po ang isang oras nating pagsasahim papawid at inaasahan po namin by tomorrow, no? Meron na naman tayong uling feature na tatakbo this coming elections, no? Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, kabahagi po ninyo, Ben Paipon, magandang tanghali po sa inyong lahat. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.